Hello, good morning mga ka-architects. Once again, this is Architect Richard Noel of ADS Render Plus Animation. For today's video, ituturo ko na naman sa inyo kung paano mag-render ng interior gamit ang Lumion 12.0 without using Photoshop sa post-production. So, umpisahan na natin mga ka-archi. Umpisahan na natin yung tutorial natin mga ka-archi. So ito yung model natin na in-import coming from SketchUp. So yung subject natin is nilagyan na natin or in-applyan na natin ng mga kanya-kanyang mga materials. And at the same time, since na interior tayo mga ka-architects, naglagay din ako ng tinatawag na mga artificial lights. Ito, may mga artificial lights, cove lights. Pero sa Lumion, tawag nito line light. Okay. So proceed tayo dito sa tinatawag na photo mode. Sa photo mode, mga ka-architects, kung mapapansin niyo, mayroon na akong ginawang scene or shots. Itong shots or scene number 1 and then scene number 2, galing ito o reference ko ito coming from SketchUp. Ito yon. So sa SketchUp pa lang, kailangan alam nyo na kung ano yung magandang angle ng camera na i-render ninyo pagdating sa Lumion. Ito yung magiging reference ninyo para at nang sa ganon, may idea na kayo kung anong position ng camera ninyo sa Lumion. Okay? So ito yon. So now, a-applyan na natin ng effects yung scene number 1 using the realistic effects. Under realistic effects, ito yung mga composition ng mga effects or settings niya. May real sky, sharpen, exposure, color corrections, reflections, hyperlight, skylight, and shadows. So, punta tayo dito sa real sky effects. Hindi natin gagalawin yung preset ni Lumion. Okay? Hindi natin gagalawin yan. Next, yung sharpen, yung default niya is 0. Gawin nating 2. Yung sharpen. Next, exposure, yung default niya is 0.5. Gawin nating 0.53. Next, color corrections, under temperature, yung default niya is 0.45. Gawin nating 00. Tint, hindi natin gagalawin yan. Vibrance is 0. Gawin nating 2. Brightness niya is 0.65. Gawin nating 0.55. Contrast, hindi natin ibabaguhin or i-edit. Saturation, ganun pa rin. Gamma, limit low and limit high. And then next, proceed tayo sa reflections. So, importante din ito, lalagyan natin ng reflections yung subject natin at nang sa ganon, magkakaroon ng buhay yung presentation natin. Okay, so next is yung hyperlights. Hyperlight, hindi natin or usually hindi ako nag-i-edit or ini-enhance yung hyperlight natin, pati yung skylight. And then proceed tayo sa shadows. Yung sa shadows naman, brightness lang yung ini-edit ko. Kung minsan, ini-increase ko, minsan binabawasan ko. So yung default dito is 0.02. Ang gagawin natin is i-adjust natin into 0.005. Try natin i-render yung inedit natin na settings using the realistic effect. Okay mga ka-architects, ito na yung finished product natin. So, as you can see, maganda yung output quality natin. So, ngayon, i-render naman natin yung next or isa pang scene. So, ang gagawin lang natin is yung 3 dots dito sa effects, isi-save natin. Punta tayo sa desktop, under new folder, file name number 1 ulit, save. So, ang gagawin lang natin dito is kunwari, a-applyan natin ng realistic effects and then punta na naman tayo dito sa FX, yung 3 dots. Mayroon ditong load effects. Pick natin yung sinave natin na settings. And then, yun lang mga ka-archi. So, i-render naman natin ito gamit yung desktop resolution pa rin which is Full HD. So, ito yung scene number 2 natin and then scene number 1. Kung mapapansin ninyo mga ka-architects, okay na yung settings na ginawa natin. So, no need for you to enhance the output quality coming from Lumion into other applications. Kasi, mamomroblema kayo niyan pagdating sa video animations. Magkakaroon ng difference yung quality output ninyo sa image papunta doon sa video animations. Kasi nga, yung image ninyo is in-enhance ninyo ng other software. So, I suggest pag-aralan ninyong mabuti yung Lumion kasi madali lang naman ang Lumion. Hindi
hindi masyadong sophisticated as long as alam ninyo kung paano i-tweak lahat ng parameters ni Lumion. So hanggang sa muli mga ka-architects, sa lahat ng gustong matutong mag-render ng Lumion, i-PM nyo lang ako. And once again, this is Architect Richard Noel. Mabuhay ang arkitektong Pilipino.